Lord. Amen. Nagbaga. Nakatulog sa harap ko yung mainit ko. Nanibago ko sa iyo. No? Hindi ako makatanggi pagka para sa atin yung salita ng Diyos. Yung mula niya. Hindi natin shoot. Hindi natin tanggihan. Salita ng Diyos ko eh. Amen. Amen? Amen. Pero totoo ako po ay nagkakalang na makita ko kayo lahat. Amen. Namimiss ko kayo lahat. Amen. Lalo na yung mga kapatid na nasa dulo, sa gilid. May kumakayat eh. Yung pastor kumayat. Sabi na, sabi sa kanila na ako, kapayat ko na. Yung mga pastor na nakakama ako, kapayat. Diba? Mas maganda yung dalawa. Kung papiliin ako, mas mainam yung payat. Amen? Amen. Say amen. Amen. Pero, mas mainam din yung mataba ang puso, mataba ang ating espiritu. Amen. Huwag spiritual na ito ay magiging payat. No? Gusto ng Diyos ay laging healthy. So tayo po may mga kapatid, ako po'y mababati na isang mapagpalang hapon sa inyo lahat. Ito, kalalampag ko lang po mga kapatid. Amen. Sa 9:33, around time 9:35, nakuha ko makipag-ahay ay 30 minutes po naghintay. No, dahil na lang kukunin, 30 minutes pa. From home po Manila is 1 hour and 39 minutes. Mas malapit lang, no? Mas malayo pa Palawan. So, sinong kasama sa Palawan? Yun lang. Sinong gusto pumunta sa Hong Kong? Maraming kasama. Sa Palawan, Puerto Príncipe yun. Amen? Pupunta tayo sa Palawan. No? This coming April 30, meron pong gaganapin na malaking gawain, mga kapatid. So, maaari bang itaas ang mga kamay ninyo na mga kasama? Babang may itaas ang kamay? Kung mahirap itaas ang kamay, baka na lang. Mas mahirap yun. Pero natutuwa ako maraming baguhan din no? Huwag kayong magtakasan yung Pastor Walter na may mga nakita. Nag-joke pa. No? So, ngayon eh, tatawa tayo ng kaunti lang. Mamaya, ang ating tawa ay yung papalitan ng Diyos na tears of joy. No? Praise God. So, wala akong kasama sa Palawan, wala akong kasi. Kalimutan mo, wala eh. Religious movements, wala. Yung people, wala rin. Isa namin, presidente ng York. Sana, kasama ko yung presidente ng York. Mr. Mercy, nandun mo ba? Mr. Mercy? Wala. Wala. So, binabati ko ang ating Pastor Sergio, ating assistant pastor, siya po pamamahala sa mga churches dito. So, Chris na siya po ang pinalaga ng Diyos para mangasiwa tayo mga kapatid, mga elders, mga ministers na ating pong inaasahan na kagabay, haligi ng iglesia, itinatag ng Diyos. Hindi tao ang tinatag dito, kundi ang Diyos, mga kapatid. So, maaaring talaga ngayon tumayo, nais kong buksan natin ang ating mga Biblia. Ito po ay inyong versikulo na hindi nyo kaya kalimutan. Kung gusto nyo pagpalain, hindi nyo ito makakalimutan. Kung gusto nyo hindi kayo pagkukulangin, talagang unahin ito. No? Pagkain muna natin ang Diyos, ay hindi tayo naman na makukulang. Say amen.
Pag natapos ko basahin, may request. No? Evangelist John Kenneth. Tama ba? Na siya po ang magbasa. Anong talata yun? Na-mention ko kanina. Kapag tayo ay laging sapat na hindi pinagukulan ng Diyos, lagi tayo masagana. Lagi tayo masagana. Ito na natin yung gawain ng Panginoon. Ito mga kapatid, pagpapakutan na rin na. Narinig ko yung pangalan ng Diyos na nagpupuri. Isip ko lang, ako, sa Kitoy naman, sa simbahan, sa church building. So, Matthew 6:33. Okay, basahin ko sa English, basahin ko sa Biblia sa Tagalog, sabay-sabay ko tayo para atin lumahinuan ko ano ang diwa, buhay nito mga kapatid dahil hindi natin basahin ito, pero kung walang buhay, wala rin sa isay, salita. Say amen. Yeah. So, Matthew 6:33. Itong versikulong ito mga kapatid ay alam ng mga bata na talong higit alam ng mga nanay tatay lahat ng naririto. But seek ye first the kingdom of God, no? Sa kasunod, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tagalog, makibasa po. Sabay kayo. Amen. Praise God. So, manatili tayo tumahimik ng saglit. Natin pong presensya ng Diyos. May request ng Rosario. Pray. Message. Today, we Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Diyos ka ng langit at lupa. Kani Abraham, Isaac, Jacob. Diyos ka namin, Panginoon, na patuloy sumusunod, tumutupad sa iyong kalooban. Diyos ka namin, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Diyos ka, Panginoon, na patuloy umaalib sa bawat isa sa amin. Kaya, Diyos, salamat, Panginoon, sa mga oras nito, Lord, sa tagumpay at biyaya, Panginoon, na aming napagtan at natanggap, Diyos, higit ang iyong banal na salita. Sinabi mo, Panginoon Diyos, na ikaw ang dapat unahin, kalimahin, Panginoon, sapagkat hindi kami nagkulang, hindi kami kukulangin, O Diyos. Dahil ikaw ang biyaya, Panginoon, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat, O Diyos, sa hapon dito, Panginoon, sa mga oras na ito, God. Kung umaga pa man, O Diyos, kami narito upang sariwain, O Diyos, ang iyong salita, Panginoon, na aming mapakinggan, God. Na aming marinig, Panginoon, hallelujah, namin, O Diyos, ang iyong lingkod. Panginoon, hallelujah, magitan ng aming Pastor Walter. O Diyos, Panginoon, na ito'y pamuhay. Panginoon, na magiging kalakasan, pagkain spiritual. Dahil hindi kami, O Diyos, nabubuhay sa pagkain, kundi nabuhay kami, Panginoon, sa magitan ng salita mo, Panginoon, na aming napakinggan, O Diyos, hallelujah, hallelujah, sa aming buhay. Sa aming spiritual, hallelujah, na paglilingkod ng palataya upang patibayin, O Diyos, hallelujah, palakasin mo, Panginoon, magitan ng mensahe, Panginoon, ang aming napakinggan. Kaya, O Diyos, hallelujah, salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong pangalan, Panginoon, hallelujah, na aming nakilala, magpakailan, kailanman, O Diyos.
Kaya salamat, Panginoon, pagpalain mo ang congregation, ang iyong mga anak, Panginoon, ang dako nito. Makita ng mensahe, Panginoon, na aming mapakinggan ang ilagay, O Diyos, ng aming mga puso't isipan. Panginoon, kung ano man, O Diyos, ang aming mapakinggan, masakit man, Panginoon, matalas man, ito ay grasya, O Diyos, pagpapala, Panginoon, sa bawat espiritual. Panginoon, na narito, O Diyos, haleluya, sa harapan, Panginoon, sa mga oras na ito. Laban, Panginoon, patuloy mong buksan, haleluya, manahan ka, Panginoon. Lumagay ka, O Diyos, sa aming harapan. Meeting mo, O Diyos, ang iyong lingkod, Panginoon, sa isang mapagpala. Haleluya, higit ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na magbibigay aliw. Haleluya, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dalangin namin ang kongresyon nito na magkaroon, haleluya, ng kapayapaan, haleluya, pagpapala mula sa iyo, Ama. Dalangin namin ang oras na ito sa mga dakong ito, Panginoon, ang aming pagtitipon sa pangalan ni Jesucristo, in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Magapo na tayo. Ang kamay ninyo ang inyong katabi. Sabihin, salamat. Kapatid na katabi nila. Sana sa susunod na Sunday, ikaw pa rin ang katabi ko. Wala tayong katabi, regalo tayo ng katabi. No? Lagyan natin katabi para ma-bless din sila. Hindi naman tayo papayag na tayo ng pagpalaya ng Panginoon, di ba? So, amen. Hallelujah. So, pwede pa itaas ang kamay ng mga bago natin. Pagbuhan ng kapatid natin. Gusto ko silang makilala. Kami po'y natutuwa na nakasama namin kayo sa pananambang sa araw ng kapahingahan. Ito po ay higit pa sa mandatory, no? Na pinapagawa, inilagay ng Diyos sa harapan ng tao upang makita din ng Diyos kung paano sila magputiga. Praise the Lord. Kaya lang tao may isang obligation eh. Nangyari sa bagos ko dahil hindi na sa aking kaya hindi ako sanay magsulat practice. Dating sa computer dahil dito ay extension. Extension. Dito po bumababa ang presensya ng Diyos. No? So, first time po mag-preach na nakamaong marunong espasyo ng bansa. Kaya marunong mamalasa. Pero estimate ng misis ko, lansay. Pero ang mga tabi ko, nasa tayo. Bagay pa. Ang totoo ay umalis, diyanes pa. Maging ako kanina lang. Ilang oras ako sa ipatuwid from New York to Hong Kong is 15 hours and 49 minutes. No? Talagang wala kang Diyos. Natatakot ka talaga mo. Matay lang yung mga ginamit ko plano. No? Kaya pagsak mo talaga yung mga kapupulutin. No? Kung magpupulutin ka sa ilan, hindi ka na wala kang gusto. Dahil, no? Salamat sa Diyos na mayroon lang kahit napakailan na mayroong Diyos na nag-ingat at umaalalay, gumagaway, protection, hindi lamang protection, kundi binibigay lahat ng ating kailangan. No? Una ang kailangan natin, malakas na pangangatawan. Kasi di Pastor, kaya kilo-kilo, pag nag-preach siya, nawawala yung hilo. Hindi na, tumampi ako. Hindi ko na ng Pastor. Sabi niya, wala na naman sa sabi, ikaw mag-preach. Hindi ako natanggi dahil hindi ko na Diyos eh. Tanggihan ba natin yun? Pagka sinugod tayo ng Diyos, wala tayong magagawa. Dahil pinagpala tayo ng Diyos eh. Alam, bakit hindi ako natanggi?
Pinasalamatan ko ang Diyos mula Bermuda hanggang dito sa Laguna, nakarating ako ng malaki. Malaking blessings na yun. Amen. No? Dahil kung hindi ako nakarating malaki, hindi na tayo magkita-kita dahil nahulog ko yung singit ko sa lasang. Hindi ka nalipat yung mubang Ang ikon. No? Ang ikon na yun, ang sakay, almost 800 people. No? Meron mga dalawang likod. Halo-halo. Halo-halo. Hindi ka lang, ano ang kanilang inuuna. Inuuna nila, ang kanilang tiyan. Ang kanilang pamamasyal. Maraming turista eh, dahil summer na yun. Inuuna nila yung kanilang kasiyahan sa buhay na matuwa sila sa kanilang blessings na natanggap. Pero may isang bagay doon na higit na dapat nilang malaman. No? Hindi lamang sila natuwa sa blessings na tinanggap. Hindi isang bagay na dapat nilang malaman na ikatuwa yung bagay na kung paano sila pinagpapala ng Diyos. No? Hindi naman tayo papapala ng Diyos. Hindi tayo biblis ng Diyos. Una-una, kung hindi malakas ang ating katawan eh. Hindi tayo makapagtrabaho. Diba, Brother Max? Hindi tayo makapaghanap buhay. Hindi tayo makapag-business. Kung anong klaseng business yan. Kung hindi tayo bibigyan ng Diyos na malusog na pangangatawan. Hindi tayo makapag-aaral ng mabuti kung ating katawan ay kulang sa pangangailangan. Anong kailangan ng ating katawan? Anong unang kailangan ng katawan? Pagkain. No? At di lamang yan, nire-pwede na pagkain na kung walang bahay. Eh iba ngayon, kahingi ng hingi sa Panginoon ng bahay, wala pa rin bahay, nangungupahan pa rin. Dahil ang paghingi ay hindi seryoso. Eh pagka humingi tayo sa Diyos, kailangan seryosoin natin ang mabuti. Amen. Mayroon tayo ikinukumit sa Diyos. Eh sabi ng Panginoon, was na unahin mo ako, no? Was na ako ang iyong unahin, lahat ng bagay ay daragdag ko sa inyo. Amen. Amen. Ano ang klase? Bagay yun. Wala siyang minisyon doon, anong bagay na hindi niya pwedeng ibigay. Ang sabi nga niya, idaragdag sa inyo pagkat inuunan ninyo ako. Paano ang tayo ng Diyos, hindi na natin nakikita. Hindi natin nahihipo. Pero nararamdaman natin. Amen? Na once nararamdaman natin, ang presensya ng Diyos, ramdam mo rin kung paano ka pinagpapala ng Diyos. Pinahalagaan mo ito. Hindi mo kayang baliwalain. No? Dahil bigay ng Diyos ko eh. Sino ba binigyan dito ng isang regalo, kunting regalo, tapos gano'n na lamang ang kanyang pagpapasalamat? Yung boss ko nga eh, dahil dito birthday, pauwi ako sa Pilipinas, binigay yung boss niya sa akin. Ang problema, hindi binigay yung vacation leave ko, yung aking overtime, 2 weeks. Amen. Pumapasok ako ng alas 8 hanggang alas 6 ng gabi. Pero ang regular time ko is 8 hours lang. Hindi binigay. Maring nakarinig daw, baka hindi ko babalik si Pastor Walter o Walter. Kasi maliit na island na kasi marami kasi akong kaibigan doon ang kapatiran na Pastor, bumalik ka ha? Ang sagot ko lang, kung yan ang galuban ng Diyos. No? Eh kung ang pinauna ng Diyos ang kanyang gawain, wala silang magawa. Say amen. Kahit ano gawin ng tao, pag-iusap, tapos ayaw naman ng Diyos, sino gusto natin tao ang Diyos? Diyos muna bago ang tao. Sabi ni Pedro, sa Diyos muna kami
bago sa tao. Susunod kami sa tao kung ang mando ng Diyos sa kanila ay mayroong permissive will or kinasihan ng Diyos sa kanila pagmamando. Amen? Say amen. Amen. Nagawa namin doon, minsan Muslim meeting namin doon, minsan umabot ng 15, minsan iba may pasok, hindi sila, umugod na sila. Daling ko no? Minsan, lima kami, dito kami, aralan kami. Kaya gusto namin malaman kung tama ba ito ang aming paglilingkod. Kaya ayaw natin maglingkod sa Diyos na masasayang ng panahon. Say amen? Wala namang gusto, walang tamang gusto, walang mga tinawag ng Diyos o pinanganak ng Diyos na kanyang salita na ayaw niyang maligtas. Kaya ito, ginagawa kita ng nilingkod kahit hindi lamang obligation, kundi gusto natin makita sa Diyos na ligtas tayo sa lahat. No? Sa kapamakan, sa sakit, karamdaman, sa gutom. Di ba? Lalo na sa gutom, na ito yung pangunahing pinagsisikapan. Di ba? Pagdalit dyan, kaya may mali ko dyan. Walang meron naman na, kaya wala talaga naman naman yan. Di ba? Ang blessing ng dyan, no? Gusto mo magdamit. Hindi ka naman pupunin na hindi ka kumain sa duty free, mamahal. Kasi nila na, hindi ka lang sa ko eh. Pero mo pakainin ka lang sa iyo, klaro. Kanin, dalawang subok, tapos itlog. Tapos yung mushroom na dalawa, potato, ay potato na hindi maliwanag, hindi pinalis yung balat. Sino ba hindi mamayayag lang? Mula pa mo ano, biyernes ng maga, umalis na. Putoy lang yan lang. Diba? Talaga, may sa ganyan. Salamat sa kapag-fasting. Pero totoo, mga kapatid, sabi ng doktor sa akin, mag-brown rice ka na, dahil mataas yung carbohydrates, carbo mo. Ibig sabihin, malapit na yung sugar mo sa boundary. Sumunod tayo sa doktor, dahil gusto natin umabot ang buhay. Dahil ang Diyos, nagbibigay ng instruction naman sa doktor. Dahil kumain ng white rice, dahil mataas ang sugar niya, mapadali ang buhay natin. Okay lang sana kung bata pa tayo. Walang parang siya. Okay lang pero kumain natin sa pelanggaran. Kung tayo mahiwilan na, 55 na sa Las Walter, kaya natin si Virgil, 55 na rin niya. Marami tayo dito. Kailangan mag-reduce na. Reduce na and rejoice. Mag-reduce ka sa pagkain, mag-reduce ka naman sa Diyos. Dahil ang pagbabala ng Diyos, hindi lamang doon, una, sa mga blessings na ating natatamo, una sa lahat, yung ating pangangatawan, malusog, masigla, malakas. Kaya masalamat ako sa Panginoon, mga kapatid, ang pastor ay pumapasok doon sa isang establishmento na tindahan ng public. Tapos kayo pa, sa loob ng 1 year, hindi ako naka-absent ng 1 day lang. Nakapag-absent na ako nung na-disgrasya ako sa motor, binangga ako ng truck. Hindi ako pumasok dahil natungko na isang araw, sa hospital. Pero ako, hindi na ka naman. Amen. Praise God. Iba naman driver, ay walang mag-ingat. Pero salamat sa Panginoon. Blessing ng Panginoon yung akin. Amen. Pinasalamatan ko sa Diyos na hindi ako naisurdo sa truck. Hindi ako nagbulungan ng 2 bulong ng 18 wheelers. Sabi ng pulit ko, sabi niya, swerte ka. No? Kumain mo ito, tayo kayo na. Pero ang pastor, nag-swimming sa katsara. Hospital lang ko ngayon. Sabi ng mga Bernilian, mga nagkaroon ko. Still alive? Kung ano pa, gusto nila mamatay ako.
papayag ng Diyos na mamatay ako dahil ang Diyos ang mayawang ng buhay. Di papayag ng Diyos na ang tao ang sakit ng buhay ng kapwa niya. Dahil ang ating buhay, malawak nito ang Diyos. Pagka ang buhay mo ay hinawakan ng Diyosan, amen, namahigpit at pinaghawakan mo rin ang pangako ng Diyos, amen. Kahit anong gawin ng tao ay walang magagawa. Kung kakapin natin ang Diyos, sinong magagawa? Mabilis lang. Kung kakapin natin ang Diyos, sino ang laban sa atin? Wala. Yan ang benepisyo kung meron tayong Diyos. Ang Diyos, hindi natin nakikita. Wala na rito yung pangalan ng Diyos. Wala. Nasana? Tama. Invisible na yung pangalan ng Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ang Diyos ni Adam. Ang Adam ngayon, yan ay nilagay doon sa Garden ng Eden, na pinamahaba at binigyan ng dominion, kapangyarihan upang pakalaban ang mga kahoy na pinatubo ng Diyos, ang mga hayop na umusan, at mga isda, kasama na doon na mula ko. Si ano ba ang nagbigay ng pangalan doon? Siyempre naman, yun ang binigay ng Diyos doon sa tao ng kanyang nilalang na si Adam. I will give you a dominion, kapangyarihan sa mga tao. Mga tao, mayroon? Wala. Sa mga isda, na lumalaboy sa dagat, sa tubig, sa mga hayop na umusan, gumagapang, at sa mga ibon sa ipapawid, ikaw nang bahala sa mga pangalan niya. At pwede mo rin silang kainin. Hindi, ibigay ng Diyos ang kapangyarihan sa tao upang pumalipin sa kapwa-tao. Ang ibinigay ng Diyos sa tao ay pagmamahal sa kanyang kapwa, una sa lahat sa Diyos, at vice versa sa kanyang kapwa. Amen? Amen. Blessings yun. Yan ang spiritual blessings. May blessings na literal. Ang blessings na totoo na ikaw marunong rumespito sa iyong kapwa. Dahil ang unang pagmamahal na nakikita natin, na pinaramdam natin sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Na pagka nagawa natin ito, nagawa natin sa Diyos to. Na once na nagawa natin sa ating kapwa, amen. Praise God. Yan po ay nagpapatunay na mahal natin ang Diyos. Amen? Amen. Yan ang spiritual blessings. Hindi lamang doon na hindi tayo nakalagay doon sa mga blessings na gusto mong yumaman. Sino mayaman dito sa taas kamay? Walang mayaman? Mayaman sa pananampalataya, taas kamay. Kaya talaga yung yumaman. Kaya talaga yung gusto lang hingin ng hingin. Okay, ang pangalawang blessings na sasabihin ko sa inyo. Pangalan nito, ha? Huwag niyong kalimutan. Yung edad. Dahil kung wala kang makain, umiabot na ganyan yung edad mo. Kahit ka na makain, puno-puno ka ng problema, hindi pa rin aabot ang edad mo ganyan. Si Lola, 86 na, di ba? Blessings. Kay Lola yun. Diba Lola? 27? Ano po? 66? Ang bilis pa ang balaw. Pero ako, pagka makyat sa ganyan, gano'n, malagot tayo naman eh. White-white. Paano ba naman sa dito mo lang? Paglahin. Kay Lola, yung pag-putok-putok eh. Lalo na kung may biglang ang inangat na dyan, pumuputok dito eh. Wrong ano ba, yung pagalaw. 86, 87, no? 86. 86. So, balik ka rin mo, 86,
Nasabi ng Panginoon na pag-unahin mo ako, hahaba ang iyong buhay. Di ba? Kaya sabi sa mga bata, galang mo ang iyong mga nanay, tatay, mga mantina. Nang sa gayon, humaba ang iyong buhay. Mga bata, pamayagan natin ating akala ba ninyo doon sa blessings tayo nakalilay? Ang higit na pagtunan natin ang pansin dito yung blessing spiritual. Yung mga nakikita natin, literal lang yun eh. Diba sa rin? Nawala yan yung spiritual, yung nakatalim, nakarecord doon sa langit na ito ay nagiging masunurin sa Diyos. Ito ay nagiging masunurin sa instruction ng Panginoon sa mga tugtulin ng Diyos. Kung ano man ang ibinigay ng Diyos na mandato sa tao, dapat huwag natin kung yun, huwag natin sinabot. Huwag natin ibaliwala yun. Kaya hindi naman ang iba ang mananagot kung hindi tayo gusto. Dahil ang salvation ay iniiwan. Tanda natin na ating tagapagligtas, ang pangalan niya ay ito. Kung sino po ang nakakalam, sabihin niya kung ano ang pangalan ng kanyang tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas natin? Sabay-sabay natin sabihin, sino? Lord Jesus Christ. Kapag tayo sumamba sa Diyos, pwede mo sabihin, Lord, ako'y sumasamba sa iyo. Diba? Lord, pinupuri kita. No? Pag tayo kayo humingi. Anong sabi Lord? Pag humingi kayo, sabihin ninyo ang pangalan, sabihin ninyo ang pangalan. Kanino? Yan, resin nyo, kanino? Ha? Sa pangalan ni Jesucristo. Lord ba doon? Wala no? Walang Lord doon. Understood na yun? Alam mo ng Kristo, pagka ikaw ay humingi, Lord mo siya. Panginoon mo siya. Pag sinabi kasi Panginoon, kung Panginoon mo siya, siya ang sinusunod mo. Siya ang sinasamba mo. Wala nang iba. At kilala mo siya. Siya ang sinampalatayanan mo. Kahit hindi mo siya nakikita. Amen. Naniniwala ka na mayroon ng Diyos. Amen? Amen. Ang Diyos nito ay hindi pagpuri. Ang Diyos nito ay hindi gawa ng kamay ng tao. Ang Diyos nito siyang may gawa ng langit at lupa. At may likha, may agda, panukala sa tao. Amen? Amen? Yun ang Diyos natin sinasamba. Kaya pahalaga natin ating pagsamba. Kaya unahin natin ang Diyos lagi. Unahin natin lagi ang kingdom ng Diyos. Saan ang kingdom ng Diyos? Ha? Nanay, punta ka ng Diyos. Saan ang kingdom ng Diyos? Inanap ko yung kingdom ng Diyos, Pastor. Wala akong makita. Ang kingdom ng Diyos, wala rito, wala ron. Wala doon, wala sa Davao, wala sa Manila, wala sa mga gusaling magaganda. Amen. Ang kingdom ng Diyos, tingnan mo, tanungin mo ang iyong sarili kung saan. Kung tingnan mo ang iyong mukha sa langit kung nasaan ang kingdom ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang kingdom ng Panginoon ay kayo. Amen. Amen. Napagtatay ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Ang tawag sa atin ay kaharian na tayo ng Diyos. Nagahari na ang Diyos sa atin. Napagkat nagahari ng Diyos sa atin, amen, siya ang ating hari ng mga hari. Hari ng buhay natin. Hari ng ating sarili. Kaya walang magagawa. Hindi pwede umuhinta ang ating sarili. Amen? Amen. Praise God. Okay ba yun? Una-una, namimiss ko kayo eh. Namimiss ko kayo sa totoo lang. Dahil hindi ako namimiss ito sa crew. Nagmamasin lang. Kaya sapat na message ng Panginoon. Kaya ang message ng Panginoon siya ang maalib sa bawat, amen, nagnanais alibin ng Diyos. Kaya
doon sa group may problema? Amen? Praise God. Tahimik na ako luluhod na maalis yung problema. Dahil dumarating talagang problema. Kapag ka dumating ang problema, wala siyang magagawa pagkatawanan mo ito. Amen? Na kahit hindi may problema, pagka tumatawa ka, sabi ng problema, namang problema ko sa'yo, dahil parang kulang-kulang. Dahil tumatawa ka, kung magsasalita pa ang problema. Tapos sabihin mo naman, ikaw problema, nananasal ka. Namang problema na ako, amen, inaasan mo pa ako, at tatawanan lang kita. Kung siya, amen, buntalin. Magkalang lihin ang ulo pagka may problema ka. Amen. Kaya ang problema siya magdadala doon sa harapan ng Panginoon upang kayo lungkot at ikaw ay humingi ng kapayapaan sa Diyos sabagat ang Diyos ang siyang hari ng kapayapaan. Amen. Amen. Siya ay counselor. Sige, basa mo na para kay captain yan. Counselor na eh. Sino ang counselor dito? So, Mr. President, Vice President ko siya rin. Yung Presidente, nag-message sa akin, gusto, bilang sama sa pakalangin para ma-relate naman. Okay. Maraming magagawa, maraming request nyo, pagkalog ng Diyos. Amen. Gawin ninyo ang trabaho ninyo. Ma-relate. Okay pa na yun, ang pamamahalan natin sa housing. Okay. Wala pang fraction. Kaya sa fraction, nandun. Walang bigayan sa pusa, walang naglagan. No? Kaya pagka may corruption, blessing ng Panginoon nawawala. No? Natatabunan yung truth. Ito. Sino manuuna natin yun? Taas ang kamay. Sino? Ang sinabi ng Lord, sino ang Lord ba yan? Ang Lord ng sanlibutan ito, walang iba, ang Diablo. Ang Lord sa langit, no? Amen? Walang iba, ang ating Panginoong Kristo. Langit at lupa, nilalang niya. Kaya ang Diablo, wala siyang karapatan ng magiging Lord. Amen? Kaya isa lamang Panginoon. Kaya doon sinabi niya na isa lamang Panginoon. Ayaw niya, amen, praise God, na magkaroon ng ibang Diyos liban sa kanya dahil si Diablo, si Lucifer ay nakakong Diyos din. No? Sabi sa Diyos? No? Say amen? Amen. Vermax. Hello? Vermax. Nagpapalan na ito eh. Kung bakit nahirapan, basta yung blessings. Spiritually. No? Sa ating paglilingkod, hindi po pwedeng laging na hindi ka nakaranas ng parang gumagapang ka na sa hirap. Parang minsan ay walang-wala na. Dahil pagka walang-wala ka na doon, makikita kung gaano ka, kung gaano mo takilala ang Diyos, kung saan ka nakarelay, kung saan ka nagtitiwala. Hindi doon sa kapitbahay, hindi doon sa kamag-anak, hindi sa kapatid sa laman, o kapatid sa Panginoon, kundi kayo nagtitiwala sa Diyos. Kapag kayo humingi, no? Pagka humingi ka sa Panginoon, lulod at humingi sa Diyos, sa pitlayan ang yung kailangan specifically no, na nakakabuti sa iyo, ay ibibigay ng Diyos. Kaya ang sabi ng talata, diba? Napagkainulan mo ang kanyang kaharian. Pagka ang kaharian nito ay yun ang nagkasanan na kahit nakapasok, ang tawag sa doon ay isang bagong nilalang ka na. Ikaw ay papanganak sa Espiritu Santo. Kapag ikaw ay meron ng edad, ikaw ay meron bagong buhay, bagong Espiritu. Dahil ang buhay ng tao, amen, praise God,
nang tayo nakatingin lamang doon sa kanyang karakter, kung anong mayroon siya, no? Yung mata ng tao nakatingin doon, kung anong mayroon siya, kung anong karakter niya. Hindi niya nakita yung buhay na likeness katulad ng Diyos. Once na yung nakita nito, amen, nakainter ka na. Yung nakahari na ang Espiritu ng Diyos, hindi Espiritu ng tao, hindi Espiritu ng Diablo. Amen. Kundi ang Espiritu ng Diyos, nakahari na. Ito yung pinangako ng Diyos doon sa Ezekiel 36 verse 26 and 27. Na ilalagay ko ang aking Espiritu sa kaloob-looban ng inyong pagkatao, sa kaloob-looban ng inyong buhay. Na kayo ay lalakad sa aking tuntunin palatuntunan. Lahat ng anumang instruction, anuman ang sasabihin ng Diyos, yun ang ating susundin, mga kabataan. Kasaway ko ba kayo? Yung mga nanay? Gusto yung babang buhay nyo tulad ni Lola? Masarap kayo magbuhay kung kayo lagi masunurin sa magulang. No? Kapag kayo masunurin sa magulang, kung anong hingin mo sa iyong tatay, bibigay lahat. Proud na proud mo yung tatay mo. Sabihin ng tatay mo, ito lang inanak ay masunurin. No? Kusang na lang siyang gumagawa. Na pagka nakita ang nanay na nahihirapan ay kusang tumutulong. Ganun ba yun? Ganun ba lahat? Tawag natin eh. Ibig. Ano yung mga bata na mayroong takot, mayroong pagkilala sa ating Diyos, na mga niya nakikita, ngunit kilala niya ang Diyos na lumalang ang langit at lupa. At mismo, kilala niya kung sino mismo siya sa harapan ng Panginoon. Kaya dapat natin malaman, dapat kilala natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Ilamang yung pangalan mo. Bilhin pangalan natin. Kung sino talaga, kung ano ang pagkilala ng Diyos sa atin. Ang pagkilala ng Diyos sa atin, tayo ng anak niya. Kung tayo ay naka-enter na doon, kung tayo pinanganak, sa kanyang salita, at tayo nanduna sa kanyang kingdom, pinaghaharian na tayo ng Diyos. Napagka tayo pinaghaharian ng Diyos, hindi na tayo hingi na pagka inuuna natin ang kanyang gawain. Idaragdag lamang ng Diyos lahat ng mga bagay doon dahil mayroon na tayo eh. Anong mayroon tayo? Yung salita. Salita ng Diyos, masagana na tayo eh. Amen. Masagana na. O na, binigyan ng Diyos yung buhay na malusog. Pangalawa, malusog, masigla, walang sakit, walang karamdaman, buhay na kayaya, buhay na kaluglugon, buhay na pagpapala sa kapwa, at ang kapwa ay natutuwa, at pagka natutuwa, kapayapaan sa kalagitnaan na nagsama-sama nagkakaisa na nagpupuri sa Panginoon. Napagulatan, di ba? Dahil nauna ang Diyos. Tanda natin, pagka nauna natin ang Diyos, hindi ka na naman kailangan ba? Di ba? Hindi ka, pagkipasa doon, kailangan mo. Libot ko na, no? Dahil, no? Bagsak ka rin minsan sa exam. Dahil hindi mo nauna ang Diyos. Dahil ang anak ko, pagkuha ko sa engineer ng mata, wako pa. Pero tina yan, wala pang sarap. Wala pa akong takol. Pinasabato na akong takol. Bagay lang. Pumasok pa. Nasa yung gusto. Ito mga kapit, wala akong galang sa panos. Wala ka sa eh. Ang ganda kilo. Pakibasa. Psalms 23 verse 1. Okay? Ang Panginoon ay aming pastor, hindi ako mangangailangan. Ako, pastor, nilagay rito. Si Pastor Seo, pastor, nilagay rito. Tagapanguna, si Pastor Pres, nilagay rito. Mga elder, nilagay rito. Elder sila ngayon, minister sila ngayon, natin ba naman, magiging pastor lang. Yan ang visible pastor. Pero lahat ng ating pastor na iba, ang ating Panginoon,
Kristo. Siya ang ating mabuting pastor. At sa akin, mayroon kayo nakita. Ano nakita ko sa akin? Pangit, no? Mayroon ang kapitasan. Pero sa Diyos, wala kayong nakita ang kapitasan. Dahil sa tao, pag tingnan mo ang tao, mayroong kapitasan. Kahit pilit na ingatan ng kanilang kilos, mainit. Kaya mayroong pagkakataon niya na hindi na nakaligtan yung kilos na mainit. Di ba? Minsan lumagpas ang kahiningan, nagiging, alam niya, nagiging. Pastor, nagiging panig na. Kaya, ang pintas nakikita. Kaya pilit na rin magiging humarang. No? Ewan ko sumubra. Kapit na, di ba? Ano ba nakita niyo sa itong pastor? Ako, nagpakalalaki ako ng mabuti. Amen? Pastor, bigla akong bumaba. Lagi mga kasama ko, pastor, yung mga pagtanong mo. May nagsinipan na. Bibili ka ng mga pagtanong niya. Ikaw, magdumaba ka ang magastos. Kaya naman, ang pagtanong mo, nagsinipan na. Ito na maestro. Bibili ka ng mga pagtanong. Gastos ka naman yun, di ba? Dahil ka na lang. Hindi ka lang kumain. Hindi ka pa, i-operate mo na lang. Kaya, pastor, healthy body pa, wala pang karbo, hindi punong-puno ng karbo. Balik sa mga kabataan dahil yung mga daluyan na nukulo yung mga ugat nanluwag pa yan. Kasi may mga ilan na, ingat kayo sa pagkain. Mga kababayan din, mga parinta na, ingat kayo sa pasta, mungkon. Ingat kayo. Dahil yung diabetes ngayon, yan ay talagang nagpapatunay, napapahinay ang iyong immune system. No? Lalo na kung mayroong lahit. No? Sabi lang, may lahit. Sabi lang ito tayo sa nabili. Sabi lang ito tayo sa nabili. Makas kaya tayo ng kanino. So, boss, tayo natin ang Diyos, hindi tayo pagpupulangin ng kanin. No? Kahit gano'n may karami kang kain sa isang kaldero, pagkaya na kita salamatan, Lord, pagkasayin mo ito, ang bigas na ito sa sayin, kahit itong mga marapon ito, malakas kumain. Amen. Panginoon, pagka sila sumubo, naway, mabusog na sila sa isang subo. Ay, yun, pagkakaroon yung panalawin ko ito, hindi na nakain. Ito, mga kapatid, napagka pinasalamatan mo sa Panginoon yung maliit na blessing na yan, pinagkakasya sa marami. Bakit? Pinagkakasya ng magkakapatid. Hindi sila nagpapalamangan, hati-hati. No? Dahil na nagkulang, ay kung amin silang nakain, lulod silang hini sa kayo. Di malakas ang pwersa, Lord, kulang. Malakas ang pwersa at ibibigay agad ng Diyos Lord. Ano nang kami? Ano pa? Fried chicken. Diba? Nauna, ang pinakamahalagang gustong makita ng Diyos, nagkakaisa sila, walang lamangan. No? May nalaglag ng isang putil, binati pa ng arin. Dahil doon ang nila, pinahalaga nila yun. Ito ang blessings na hindi natin nakita. No? Totoong nakita lamang natin yung ating sinusuot, yung pagkain, dating laman, yung gusto natin, dahil naman ating pamingganan, marami tayong hinahain at trying naman ng bulsa. Ang blessings na totoo, na gustong iparamdam ng Diyos sa atin is spiritual blessings. Amen. No? Praise God. Spiritual blessing. Pinakamahalaga. Hindi literal na blessing. Kaya sabi nga ito sa itataas ng basa, ang mga ibon nga, mga maya nga, hindi sila nagtatangin, hindi sila nag-asin. Eh may pinakakain na ng Diyos. Kayo pa kaya na kayo ay mahal, tawagis ng Diyos, katulad ng Diyos, hindi kayo pakainin ng Panginoon, huwag sa unahin mo ang Diyos. Amen. Yun lang ang gusto ng Panginoon. Unahin, hanapin ang kanyang kingdom, huwag pabayaan, lagi
ng Diyos. Karangkat ha? Pero kung di mo nauna, magkukulang ka talaga. Diba? Gani? Gani? Karangkat ng Diyos eh. Ibig sabihin mayroon ka na. Na pagka mayroon ka na, kaya mo i-manage yung nandoon, yun lang nandoon, na hindi natin pwedeng, Lord, bakit daw lang? Sabi natin, Lord, ba't ganito lang? Naglilingkod naman ako sa iyo. O kaya maliit lang yan, salamat Panginoon ay mayroong blessing na ito'y pagkakasnayin mo pa rin. Palakpakan natin ang Diyos. Ito ay hindi ito padadamihin ng Diyos. Amen? Kaya pagka sinabi, Lord, hallelujah. Tagal ko na naglilingkod sa Panginoon, pinito pa rin ako. By question ko lang, tatanong na sa Panginoon. Mas mainam. Kung sabihin, Lord, sa tagal ko na naghintay, ano pa ba? Ang kulang mo, Panginoon. Ano ba ang nais mo? Ano ba ang gusto? Ano ba ang gusto mong idagdag mo pa? Effort? Ganun ba? Kung kulang pa talaga, Panginoon, yung aking magagawa. Alam mo, hindi tayo pwede magtanong o question sa Panginoon. Ang gusto lamang natin, masambigla sa harapan ng Panginoon, Lord, salamat. Salamat, salamat. At hindi natin pwede utusan din ng Panginoon. Lord, salamat sa pagbabala ito. Salamat Panginoon, pinagbabala mo siya. Salamat Panginoon, dinaradagan mo siya. Salamat Panginoon, dinagdagan mo ang buhay. Pero kung utusan ng Panginoon, tayo nga ang naglilingkod sa Kanya. Siya nating Panginoon, tapos uutusan natin siya. May karapatan bang na mautusan ng Panginoon? Ha? Kung mayroong panalangin niya, minsan, demanding pa. Inuutusan ng Panginoon, Lord, gumawa ka sa kanila. Ano ba mas magandang pakinggan? Lord, salamat sa iyong pamulat paggawa sa kanila. Naramdaman nakita namin na nagpapatunay mo na gumagawa ka sa kanila. Hindi mo sabihin, Lord, gumawa ka sa kanila. No? May mga salita ka na ba? Hindi natin na napagulay-bulay. Doon, marami doon, natago tayo. No? Kasi narinig na pagsabihin natin, lagi yung sabihin tayo na lumabas sa bibig natin yung sabihin na Lord, gumawa ka sa kailangan, Panginoon, huwag mo silang pabayaan. Sino ba tayo na magsalita sa Panginoon kung yun na yung pinabayaan ng Diyos? Ay kung pinabayaan sila ng Diyos, nakiusap ka, huwag mo silang pabayaan. Ikaw na nalangin, di ba mas magandang sabihin, salamat Panginoon, kahit sila ipabaya. Ganun pa man Panginoon, nakita namin na hindi namin naramdaman at mararamdaman namin. Hallelujah! Na ganun pa man sila pabaya, ay hindi mo rin sila pinapabayaan. Amen? May maraming pastor na yun eh. Mahusay, magaling mag-preach. Pero sa kanilang mga salitang ginagamit, ang Diyos na ang inuutusan. Ang Diyos ay nakikinig lang. Lahat ng lumalabas sa bibig ang gusto ng Panginoon, sabi niya, mababasa natin sa mga talata na tayo ay mayroong rating na puso, mayroong pagpapasalamat, na mayroong daing, pasidhi, mula sa puso, na hindi nagmamataas at nakikiusap sa Diyos. Tayo nakikiusap sa Diyos. No? At kung tayo wala, at pinakausap natin ang Diyos, Lord, wala akong pangangailangan ngayon. Ako'y naniniwala na ito ang aking Diyos at patunayan ko na mahal kita at inuna
ko ang iyong kaharian. Hinanap ko, natagpuan ko ang iyong kaharian. At naramdaman ko, ikaw ay naghahanda sa akin. Kabilang na ako doon sa kaharian. Hindi literal na kaharian, kundi spiritual. Kingdom na si Kristo na nag-ahari. Kapag si Kristo na nag-ahari, amen, ang tawag sa atin, family of God na. Kaya doon, kilala natin yung salitang brother and sister, magkakapatid. No? Magkakapatid. No? At pagka tinawag natin siyang Ama, tayo ang kanyang mga anak. Na pagka tinawag natin siyang Lord, sa ating Panginoon, tagapanguna sa ating buhay, siya ang magagay sa atin. Amen. At pagka sinabi tayo yung ambassador of Christ, representante tayo ng Diyos. Gusto ipakita natin na ang karakter ng Diyos ay matuklasan makita sa atin. Yun. Kapag sinabi pride, no? Hallelujah. Ang Diyos, ang siyang groom, tayo mga bride, hindi natin gamitin yung pagmamahal o love, divine love. Kaya tayo nagpamahalan sa isa't isa, amen, bagay nakita na tayo mga anak ng Diyos, dahil nagmamahalan tayo sa isa't isa, dahil magkakapatid tayo sa Panginoon. Isa lang ang blood natin. Dahil tayo mga sangkap ng Diyos. Siya, ang ating Panginoon Kristo, ang siyang gusaling templo, iglesia, na, amen, tumubos, umayos sa iglesia na buwan. Sino yung iglesia na yun? Parang tayo, lahat ng mga tinawag ng Diyos. Kaya lahat ng mga tinawag ng Diyos, amen, na pinili at sumunod, amen, naninirang na kahit anong gawin nila ng hiwalay ay hindi sila pwedeng makahiwalay. Hindi sila makahilakos. Bakit? Pinili ng Diyos. Pinili ba tayo ng Diyos lahat? So daming tao dito sa Gaya, tayo lang ang nagbigay pansin sa kuling ng Panginoon. Diba, Sister Catherine? Catherine ba? Tama? Yung may asawa na? Nakausap ko si Brother Roland. Nakausap ko lang naman si Brother Roland. Lalabas na ako dahil sa matos ko. Magtindak. Nakausap ko lang naman. Nakita kami doon sa Benjura. Pinit ko sila ay sa Benjura. No? Pinakain ko sila ay sa Benjura. Limutin naman yung ng ulo. Ginawa ko sila eh. Pinasal natin doon sa ano, para alis yung lingkod sa pamilya. Huwag sila dahil nakadawon. Amen? Ngayon, 23, darating sila roon. Usap na sa akin na darating sila. Pero sabi ko, alangan nila dahil sa tatalo tayo sa convention. Ay, nabuhay kayo para sama-sama tayo pumunta sa convention. Wala nang sabon. Dahil nasa barko sila na gumagawa sila para nagpupuri sa Panginoon. No? Natutuwa nga ako kung maging pastor doon sa Ibrahim, puri ng Panginoon. Siya ang naman ang pinaka-mailanda eh. No? Si Jason, ayaw talaga yung pastor, kaya nakapagkabot. Ayaw talaga yung pastor. Pinagkabot ka lang. Sa music lang talaga siya. Meron siya isang kasama to, ay apat pa sila. Puri ng Panginoon. Hallelujah, kahit saan sila. Umawin, magpupuri, inuuna nila ng Panginoon. Kahit dising-dising sila. Meron pa rin lugar, meron pa rin oras para bigyan ng papuri ang Diyos na lumalang langit ng lupa. Say amen? Nawala na. Nawala yung ano ko, nawala yung jet lag ko, nawala yung aeroplano gumagulong kanina. Bakit? Nasa presensya tayo ng Panginoon ngayon. Say amen? Sabi mo lang na ito na natin na. Sabi mo lang na. Totoo, tulog ko lang. Dalawang oras na siguro. Wala ng biyernes. Kaya pagkikit na mga ako, hindi ako natulog gawa ng ingay ng butok ng plano tayo ng makina. Mas lagi ba ako ng pagpak? Lalo na kung mayroong kasamang panahon. Magano-gano. Mag-chat ko rin. Magigising na talaga dahil mag-chat ko rin. Biglang
asawa. Walang gasolina. Pero mo, hallelujah, triply. Dito, Pilipinas na ng Pigwan, medyo na hindi. Ganun pa rin. Hindi namin ramdam doon. Dito lang banda. Bakit yung Pangulo nito, walang diskarte. Hindi niya alam kung paano manage. No? Meron siyang Panginoon, alam na paano i-govern. Kaya kung siya hindi lang yung Panginoon, sa pamumuno sa bansang Pilipinas, no? Hinali ng mga tao para ilagay sa pamumuno sa bansang Pilipinas, ang Diyos ang magagay sa kanya. Pero hindi. Nilabas nila ang Diyos. Hindi. Ang pinakikita niya ng pamumuno kung kanya mga nagaysa. Walang magawa ang Diyos. Kaya naghirap. Walang mundo. No? Kaya marami sa sabi, blessed Philippines, pero hindi naramdaman. Hindi poverty. Pero sa mga anak ng Diyos, sa paligid naghirap man, pero tayo, hindi kaya matutuhan dito. Amen? Hindi kaya matutuhan dito. Dahil mangako ng Panginoon, unahin mo lang siya. Hindi kayo pakukulangin ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano ba katwiran ng Diyos? Sa Jennifer, ano ba katwiran? Matuwid ba ang pagliguran ng Diyos? Matuwid ba na tumindig doon sa katotohanan? Matuwid ba na sundin ang tuntunin ng Diyos? Yung katarungan, na siya mangharing sa atin para umira yung kapayapaan sa gitna ng sangkatauhan. Lalo na sa mga tinawag ng Diyos. Para peace with all men, with holiness without which no man see the Lord. Kaya tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, amen, upang sa ibang likuran at ipakita yung karangalan, kabanalan sa harapan ng Panginoon na hindi tayo nagkulang. Na pagka hindi tayo nagkulang ito, ay hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Say amen? Amen. Dahil ang Diyos ang siyang lahat ng resources natin. Kung naniwala tayo ang resources natin ng Diyos, siyang pinagmulan ito. Pabayabang natin siyang pabayaan, lagi natin siyang unahin. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino nilugan natin ito? Sino? Ang ating Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen. Praise God. Huwag natin kaligtaan ang kanyang mga gawain. Amen. Sa kanyang mga gawain, doon lamang tayo makakuha ng lakas kung tayo nangihina. Amen. 8:25. Pagka tayo nanghihina, makarinig tayo ng salita ng Diyos. Lalakas tayo pagka nanghihina. Napagka tayo lumakas. Amen. Praise God. Nasaan tayo? Huwag nang kahina. Wala na. Sapagkat pinalakas ka na ng Diyos. Pag lamang natin sabihin na kayo malakas, kahit di kayo mahina. Praise God. Kaya natin sabihin sa Diyos na lagi tayo mahina, tayo palakasin lalo pa ng Diyos. No? Kaya pag sabihin natin sa Diyos, Lord, malakas na ako, ay hindi ka na nangangailangan. Sa tingin ng Diyos ay lagi tayo nangihina. Ayan, no? Nangihina dahil tao lamang tayo, pero kung tayo mga anak ng Diyos, katulad, like this, naroon, nakita, napubado na tayo, katulad na ng Diyos. Amen. And praise God, hindi na mangangamba ang Diyos. Amen. Na tayo ay mapanghinaan pa ng loob. Bakit? Nagagalak na ang puso ng Diyos. Kapag ka nagagalak na ang puso ng Diyos, galak na rin ang puso mo na kahit anong mangyari. Amen. Nasa sitwasyon ka na ikaw ay pinalumbay na mangyari sa paligid. Amen. Nakapaligid sa iyo ay nilagay. Tila pa kayo sinusubukan magtalumbay ulit. Ikaw ay mamayapa pa rin. Bakit? Kay Kristo ka lang ang nagtitiwala. Amen? Kasi ang nagsabi. Amen. Praise God. Was na ako'y inunan ninyo. Amen. Ikaw ay kumulang sa lakas. Daragdagan ko yan. Ay cellphone ninyo. Pagka yan ay iwan para na lang. Amen. Maghanap tayo ng, amen, praise God, ng
bayani niya ay nandun na sa pulang-pula. Kaya na nga yung cellphone ko. Amen. Dalawa pa yun. Nakita ko pulang-pula na. Ang isa ay 12 minutes na lang. Naghanap ako ng saksakan. Kaya nandun yung sinasabi na kailangan mandatory ng gobyerno na yung sinasabi na travel. Kaya hindi naman gobyerno, no? Travel. Takakawa niya, wala nang tatak yung passport ko. Binanya yung passport ko doon. Binanya. Hindi natin tataka. Kaya kumis lang natin yung biometric. Pinicturan ba si Pastor Walter? Bago talaga yun ba? Pinicturan. Kumis lang. Abay, mga tandaan pala yun. Amen. Na ikaw ay pumasok na sa bansa. Lumabas ka, pumasok ka, aprobado. Nasa pamumuno ka na ng gobyerno ng Pilipinas. Kampante ka na, protektado ka na ng sandatang lakas ng Pilipinas. At pag kayo nabuto, may praise ka, protektado ka na ng gobyerno. Bibigyan ka ng isang sandatang. Magkawa si Sister, itong pumayag na magpulgod na ang minusawa. Napakaya, huwag hanap dito ng trabaho. Walang ibigay natin ng gobyerno. Hindi na sa iba eh. Naghanap sila ng trabahante. Kaya payaman sila ng payaman eh. No? Pagdating sa Hong Kong mga kapatid, napakahigpit. Hallelujah. Lahat ng bawal. Pagkaya kayo na nakitaan sa inyo mga pagkain na bawal. Amen. Kulong mo kayo. May multang $50,000. Tinapon ko yung tubig ko. Tinapon ko yung palito ng pamako. Tinapon ko yung pag-ipit ko dito sa nilulog kasi kung sa lamin ko eh. Gusto ko. Yung kitchens mayroong screwdriver na maliit. Nilabas yung laptop. Lahat ng ito. Nilabas. Napakahigpit dito sa upo. Pero nila napansin yung pila. Basak, kalat. Hindi maayos. Pero nila nakita. Hindi nakalinya. Pero doon sa New York, sa Bermuda, nakalinya. Smooth. Nakita ko sa Hong Kong, parang Pilipinas. Mas maganda ba yung Pilipinas? Wala rin. Kahit nag-Malaysia natin ng Pilipinas. Yung mga Pilipino lang pasaway na ang pilay na doon, harangan na yung daanan ng tao. Doon yung tinawag yung numero yung group, abay, tuglasan na doon, parang yung mga kapnig na nakawala sa mga Pilipino, no? Na walang gustong mauna. Sabi ko naman, nakita ko talaga, kailangan ng mga bagay dito. Hindi kaya ng mga nagkasis doon. Kaya nakakaya sa mga Chinese people. Yung tuglasan ko, dala yung buti-pas. Tayo naman, hindi tayo nalulungan doon, dahil meron tayo pero pag tinawag, tapos ka tayo lalapit. Hindi ba, kaya hindi tinawag, nandun nakakupong. Kaya hindi makapasok yung tinawag, dahil nakakupong. Sabi ko ba? Kaya sa akin yung Pilipino, hindi nahihiya. Hindi naman lahat. Nakakahiya lang, magkapapansin. Yun yung walang Diyos. Kung mayroong Diyos, naghihintay lamang sa tawag yun. Behave yan eh. No? Siya tinawag, saka siya sasagot. Hindi rin siya magsasalita, baka hindi tinawag. Yan ay mayroong respeto. That is blessings from our Lord God Almighty. Napakita may respeto. Ang respeto ay nagpapahaba ng buhay. Diba? At ang respeto ay nagpapatunay na mahal mo ang iyong kapwa. At ang respeto doon sa Diyos, sa mga mandato ng Diyos, ay di lang nagpapatunay na mahal mo ang Diyos at natatakot ka sa Panginoon. Na pagka nagawa mo yun, nahunag na. Pinakita mo na na ikaw na pinag-aarian ng Diyos. Kontrolado ka na ng Diyos at pangalan niya, Hesus Kristo. Yan ang ating Diyos at pinaglilingkuran niyo. Amen. Wala man lang nakita dyan,
Ngunit kilala niyo ang pangalan na yan na siyang napako sa cross na ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Amen. Siyang nagpakahirap ko. Siya ang umako sa ating pagkakasalan. Amen. Dahil natin kayang gawin yun. Kaya lang tayo mareklamo. Pinako ng Diyos. Siyang kumanap para mapawala ang kasalanan tayo. Para pagkanan ng Panginoon. Kulang. Kapag tayo nagkulang, pagkukulangin din tayo ng Diyos. Gusto ba natin yun? Gusto ng tao kasi laging may kulang. Diba, brother? Meron na mga tigulo. Ang pangalan mo lang natin. Ito patangkan, babo. Karami ka. Ha? Ansel, ha? Ano? Christian. Brother Christian. Brother Christian. May pasok? Brother Christian? Montenegro? Wala? Brother Christian, hello? Hello? Hello na kay Christian. Wala pa, meron ka ng Christian eh. Kasama. Ako talaga. Ako ko na yun eh. Ako ko na yan, kaya matanda na si Pastor, hindi ako na eh. Wala akong sariling ako, kaya ako sa mga inanak. Marami na. Kung tuwa ako pag meron ako, natuwa na ako nakita ko yung publika kong kaso yan eh. Ngayon, patalong-talong pa. Sa'yo kung pupunta ko lang sa church. Kaya isang sibil na gusto ng halikan. Gusto niya akong halikan. Isa na yung brown ng bakit dito sa balikat ko eh. Pupunta ako sa church. Mga mayaso ako. Ayun, sinara ko dito. Amen. Ginamit ako. Praise God. May pupuli na yan. Dito po. Ay nanalit dito yan. Ano yung mga kapatid? Ano yung naramdaman ng aso? Nakita ko rin. Yun yung naramdaman ko sa Diyos. Pakita ang Diyos, kahit hindi siya magpakita personal, spiritual, maramdaman natin, gano'n natin kalakwa. Kaya, pagpunta ko dito, diyan ko na sa inyo. Kahit payain ako. Kaya nga ako, kaya maraming pagpagdilitan daw. Kaya malaking katawan. Inunan ko ang Diyos. Pampakan natin ang Panginoon. Kaya sa pagpunta ko, paglabas ko dito, paglabas ko dito, amen, hindi mo kayang kalimutan ito. Na once na inunan mo ang Diyos, mayroon ka at daragdagan ng Diyos. Mayroon ang buhay na mapayapa, daragdagan pa ng Diyos yan. Buhay na mapagmahal, buhay na masigla, at ayaya sa harapan ng Panginoon at sa mga tao. Parampakan natin ang Panginoon. And all these things, lahat ng bagay daragdag sa iyo. Ano bang kailangan idaragdag ng Panginoon? Wala ka ngayon, amen, nakita mo na ikaw ay sinubok ng pero wala ka ngayon, pero inunan mo ang Panginoon, amen, pag-uwi mo sa inyo tahanan, amen, nakita mo yung lugmugan mo ay wala na nang masahe, amen, praise God, pag-uwi mo, mayroon na. Ay, yung babaeng bao, nakiusap isang matanda, dito tayo magtapos sa simente. Ito yung matanda. Kaya propeta ng Diyos. Kaya isang babaeng balo doon. Kaya meron siyang anak doon. Ngayon sa bahay, kung siya nandito, namumulot na ng papat. No? Sa atin yan, nangarang. Tao na nila? Lesio. Ha? Lesio. Hindi, yung pinupulot niya. Patpat yung tira-tira. Diba? Okay, pagkatong. Okay. Di ba sa lolo na, balikan ka ng kapos. Maganda yun eh. Maganda yan. Labi doon. Ay, ikaw, tao ng Diyos. Eh, saan naman ang galing sa isang salita? Bigla lang sumunod
pumunta ka doon sa isang babae. Amen? Pumunta mo doon, huwag kang mag-alala, pakakainin ka niya. Hindi naman natin sabi, hindi naman ako kilala doon, pakainin niya ako, no? Sabi ko, oy, pagkanta mo ako, babae! No? Nagpag-usap ng lingkod ng Diyos, propeta ng Diyos. No? Nag-usap sila, sige lang mag-usap, makibasa na doon. Amen? Kalimot ka. Pupunta itong usap. Kaya, assignment ko yun, ha? Okay, tuloy natin. So, sabi ng pag-uusap, ang sabi, meron ako doon, natitira, para lamang doon sa aking, ako sa aking anak, sapat lang yun, isang saingan na lang. Nakaranas na ito na isang saingan na lang. Isang tangan na lang. Tapos meron bang nangingi sa inyo? Pakainin, pag sa inyo, pakain nyo sa akin. Dahil nagugutom na, nangihina na ito. Sa kanyang pakikiusap, doon sa babaeng tao. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ng propeta ng Diyos, kapag ka, sino magpapakain sa gugutom ng propeta, pakibasa. Salamat ang tagpuan rin. Okay, pakibasa. Lumat ka ng mic. Pakinggan natin. Ito ang salita ng Diyos. 17 verse 10. Okay? Sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Sarepta. Sarepta. Sino bumangon? Yung gutom na yung propeta ng Diyos na nagsilpiti na. Nagsabi ang pinabayaan naman ng Diyos, siya na lamang mag-isa. Sino magpapakain sa kanya? Minsan, marating yung pastor na ganyan, siya na lang mag-isa na sa church. No? Wala nang nakita. Siya mang nagkabukas ng dito, siya mang tagasara. Di siya lang talaga mag-isa. No? Wala nang mati. Hindi. Usap ng Diyos. Pagka ang Diyos na bumalaw, wala kailangan mong sundin talaga yun. Sumunod ka sa tinig ng Panginoon. Kaya, napunta sa Sarepta. Kaya meron doon isang babae, pinanda ng Panginoon tuloy. Narito, isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat at tinawag niya siya at sinabi, sinasama ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang ako'y mainom. Tubig. Anong tubig upang siya makinom tuloy? Verse 11. Okay. At nang siya yumayaon upang kumuha, Okay. tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, sinasama ko sa iyo ang isang subong tinapay sa iyong kamay. Okay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dapot na harina. Ano sabi ng babae? Ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Mayroon akong isang dakot, narina, at isa, At kaunting langis. kaunting anis, pagluto, hindi maluluto yung isang tinapay kung wala kang anis. No? Ano ko rito, isapat lang sa amin. May Panginoon Diyos na buhay. At alam ko ang Diyos mo ay buhay. No? Tuloy pa sa puti. At narito, ako'y namumulot ng dalawang patman, Okay. upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak, upang aming makain bago kami mamatay. Okay. Dadali na sila sa kamatayan. Pag maubos ang patay na sila. Pero nakiusap pa. Tuloy. At sinabi ni Elias sa kanya, Sinabi ni Elias na niya, hindi si Eliseo, hindi si Elias. Okay. Ito yung si Elias galing doon sa Yudim. Ano na, inutusan yung tuwak para pakainin siya. Nagre-reklamo ito. Kaya nung pumunta siya doon, sa isang babae, tuloy. huwag kang matakot, Huwag kang matakot, lumaon ka, umalis ka. at gawin mo ang iyong sinabi. Okay? Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Okay. Alin ang inuna ng babae? Si Elias. Yung pakikiusap ng tao ng Diyos.
inuna ng babae pakainin, amen, hindi yung kanyang anak, dahil nakinig doon ang babae sa sinabi ng propeta ng Diyos, nawas na ako'y nakakain na, kayo hindi na ay makakain, kayo na hindi kayo pagkukulangin. Walang sinabi doon na aking kinain o ubusin ko, na pagka kayo'y nakakain, makakain din ako, at pagka ako'y nakakain, sapat ang inyong makakain dahil inuna ninyo, amen, ang pakikiusa at sinunod ang instruction ng Panginoon. Say amen? Amen. Kaya ba natin gawin yun? Sa kata naman dito, ba't binigay ko pa sa akin ng bahay? No? Kaya natin gawin dahil tayo tinulungan ng Diyos. Tuloy, kapatid. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Ano sabi ng Panginoon? ng Diyos ng Israel. Okay. Ang Panginoon, Diyos ng Israel, yung magawa ng langit at lupa na nag-isa lamang, ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, at ang Diyos ng Israel ngayon ang napakaling na bansa, na kahit maling na bansa, hindi kayang gawin, hindi kayang daigin ng nakapaligid na bansa. Ang kalaban ng Israel, Iran, Persia, God, Persia yan, Persia. Mandinig pa. Pero hindi natatakot ang Israel. Digma doon sa Middle Amen, hindi tayo, wala din sa atin, hindi weapons, kundi ang digma dito, presyo. Higit pa sa gera. No? Pero kung inuna natin ang Diyos, ang gawain ng Panginoon, hindi tayo tayo dito. Say amen. Hindi tayo nangangamba. Dahil tayo po'y pamilya ng Diyos. At ang Diyos ng bahala mag-provide ng ating kailangan. Nawas na rin natin Diyos kapatid. Tuloy, kapatid, magkasa. Ang kusi ng harina ay hindi makukulangan, Ang kusin ng harina hindi makukulangan. o ang banga ng Ang langisman banga ng langisman ay mababawasan. mababawasan. Ito mo, kaunti na lang, hindi mababawasan yung kaunti. Kaya pagka tayo tumulong sa Panginoon, mayroong kaunti. Kailangan natin, Lord, mayroon pa natitira. Alam mong sapat na ito. Natin pwede sabihin, kaunti na Lord, hindi ito kasya sa pagkainan. No? Kapag nilong mo sa Lucian, walang bawas ka. Daragdagan pa ng Panginoon. Tuloy, kapatid. Naliwanag, di ba? Tuloy. Hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. May balang, kailan magpaulan? Hanggang. Sinabing hanggang. Yung paalam, wala pang tiyak, kailan, bukas, o ngayon, o sa makalawa, o sa sunod na buwan. Hanggang na basahin ng Diyos ang lupa, ang hamog. Tapos, At siya yumaon sa imaon, at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias. tapos, At kumain ng babae at siya at ang kaniyang sambahayan na maraming araw. hindi naging sapat. Kundi maraming araw pa. Kundi higit doon sa sapat. Sapat na nga, higit pa. Bakit nauna? Kumunahin lamang natin ng Diyos. Nananabaga sa isang bagay na nakapagbabalisa sa iyo, huwag kang masalin, huwag kang naiginon. Baga, lagi kang nakatinig doon sa salita ng Panginoon. Nawag sa inuna mo ang Diyos ang instruction. Amen. Hindi mababawasan yung kaunti, mapupuno, dadali pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, wala na wala. Kasi yung dali ng mayroon sa Panginoon. Kung sabihin niya, kayo walang oras na inataan sa Panginoon. Sabihin mo na mayroon ng oras lagi sapagkat kung mayroon lang oras sa Panginoon. Amen. Praise God. Pagpapala na hindi mo kayang sukatin, na hindi mo kaya, amen, sahurin. At ang pagpapalang ito ay ibinibigay mo sa marami. Amen. At ikaw mismo ginagamit. Lahat ng nakapaligid sa iyo, mga kapatid o mga kapwa kapatid. Amen. Mapagpala din dahil sa iyo. Amen? Palakpak natin ang Panginoon. Hallelujah. Unahin natin lagi. Sa lahat ng ating bagay,
mayroong mahalaga bagay. Huwag natin kayang kalimutan. O huwag natin kayang makalimutan. Huwag mong kayanin kalimutan. Kundi lagi mong nangarin. Amen. Praise God. Now, huwag makalimutan na ang instruction ng Panginoon ay laging sa iyo buhay at nagpapatunay na kayang kilusin yung mga bagay na kaya tumiba sa iyong mga plano. Amen? Say amen. Ngayon tayo, isa pa. Natawidin natin yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Awitin natin na mula sa puso. Amen. Puso na kung saan ay bumibig, na sumasamba sa dakilang Diyos na ating minamahal. Kaya ang tunay na pagsamba ay nasa tao. Nakikita. At ang Diyos ang sinasamba nito. Hindi ang kapwa. So ikaw'y magpapakita lamang. No, that's not real. The real worship God in spirit and truth is the time to worship God in spirit and truth. Samay natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos ay espiritu. Ang ating katawan ay nakaramdam ng gutom, pagod, pangina, ngunit ang ating espiritu, buhay na katulad ng Diyos ay nananabik na sambayan ng dakilang Diyos. Na may likha ng langit at lupa. Sabi natin, Lord, dahil kita minura. Na kahit may mga bagay na nagpapabalisa, napiling, na ikaw yung distracted. Ay lalaanin mo ang sinabi ng Panginoon. Hindi ka papahulagi. Pagkanaon mo ang ikatwira. Katwira ng Diyos. Na huwag siyang mangingibabaw sa bawat isa sa atin. At di natin piling yung mga tuwiran, yung panahon na hindi natin kayang maniobra. Tinawag tayo ng Diyos ng mga wise man. Mga wise, magpakatalino tayo katulad ng ahas. Para ma-manage natin ang ating
na binibigay mo ng lakas mula sa ikuturan ng iyong puso. Lumabas yung salitang Hallelujah, Lord. And the angel of the Lord na bumababa. Hinipo ang iyong puso. Naramdaman mo ang presensya ng Panginoon dahil sa iyong pagsigaw ng Hallelujah, Lord. Have mercy upon me. Because the presence of the Lord the Spirit of the Lord, if you feel the presence of the Lord,
Kaparanda ka basta, kaparanda ka ba? Kaparanda ka wala wala. Wasan. Kasi sa pesway nila. What is that? What are you doing? Kapay suki, kapay singka, kapay tungo, kapakahain ko, kapakahain niya. Masalah ka, basta ka, malitin mo ang kaya. What did you want to? What for? Kita I want sudan saja. Capek emenga. Apa kata itu kan? Saya kepikua. Oh, dong. Kemendo. Kemendo kan? Kemendo kan? Kemendo. Kapalaga, kapagaya hindi ka ba napadote? Kapaya kapalinuhan, kapagpeka, kapag dating ka dito ka, kapag dating ka dito ka, di ka wala, di ka mawala, di ka kawala dito.
the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord again. Yung sabihin natin, I love you, Jesus. I will give my life to you. To prove Father in heaven, in the name of Jesus Christ, thank you so much, Lord, for your presence. We glorify your name, Lord God. We magnify your name, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for your words, for your message, so Lord God, today. You're more than enough. Your words is more than enough, Lord God. Your instruction, Lord God, is more than enough. Kaya kami nagpapasalamat dahil hindi ka nagkulang. Minsan kami nagkulang. Lagi mo pinagkulang. Salamat po, Ama. Ang laban ito, hindi namin kaya bumala sa amin. Kaya po, Panginoon, tulungan mo bawat sa amin upang makayanan namin gawin kung ano ang instruction. Mahigpit po namin itong panghawakan, ingatan, lubos, upang namin manatili sa iyong mga pangako na ikay babalik higit sa tao kahit na may pinagandaan. May pangangailangan ay susunod lamang sapagkat pinagandaan namin isang bagay na kanina ay masok mo nga di ang kulang sa iyong harapan. Hanggang tulungan mo. Ang isa ay sa iyong pagtulong kami masa ay hindi namin kaya ito. Salamat sa iyong pagtulong. Kaya Lord, salamat ang lahat ng ikaw. Kaya po pinasalamatan sa dakilang mong pangalan. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ang pangalan at pabuhay pagsama. Ngayon po lang po sa pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige na kayo. Naman na yung oras. Wala yung pakot. Sige na kayo. Wala yung pakot. Praise God, palakpak po sa ating Diyos. Pinagpala po ba ang lahat mga kapatid? Praise God, so salamat sa mensahe ng Diyos na kung saan kapag inuna natin ang ariyan ng Diyos mga kapatid, ang katotohanan at sinabi niya, lahat ng bagay ay dinagdag sa atin. Daragdag sa atin. Ay ibigin ka, Jesus. Ang Isko ay ibigin ka, Lord. Iligtas
At sa ating pong pansamantalang pagtatapos sa panalangin mga kapatid. Halika natin manalangin si Mr. Johnny sa pagtatapos. God, hallelujah. Ilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Dito po kami, Panginoon, sa aming pagkamantalang patapos, Panginoon, sa inyong gawain. Maraming salamat po sa pagkataon po na pinagtanong po sa bawat isa sa amin. Una po sa iyong Santong Espiritu na ginos bawat isa sa amin ang magitan ng aming ating pastor, aming nakasama ngayon na patuloy yung mag-iingat mula Bermuda hanggang nakarating ng bansang Pilipinas. Sa iyong pag-iingat, Panginoon, doon din sa bawat isa na sa iba't ibang dako ng bansa, sa mga kapatiran na iyong mga alipin, Panginoon. Maraming salamat sa pag-iingat. Doon din, Panginoon, sa mga wala dito na kaya ikain mo po ang kanilang mga paa upang kasama namin sa iba't ibang pagkakataon na upang ikaw aming pasalamatan, upang ikaw aming purihan. Doon din, Panginoon, sa aming paglabas sa tahanan ito, Panginoon. Ingatan mo po basta sa amin, i-guide mo po at ingatan mo po at ilayo mo kami sa mga gawain na hindi nakabuti at nakakalugod sa iyong harapan, Panginoon. Dahil pong salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito, Panginoon, yung mga plano ang masusunod, Panginoon, sa lahat sa gawain mo upang ikaw ay papurihan. Dahil pong salamat, lahat po ng kapurihan ay sa iyo lamang. Ito sabing, Amen. Natin mga kamay mga kapatid, sa katas tapusang pahalagan, magmahalan, ang bawat isa at ang pahibig ng Diyos patuloy ating manama at ang aming kapayapaan hindi na ay patuloy sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon si Kristo ating tagapagligtas si Kristo. Shalom. Alas. Basta kami sa